Anong iniisip nyo na kagad ngayon? Dumadating ang Kapaskuhan. Ano po? Wala? Bakit to? Ba't walang Christmas? Dahil ba walang regalo? Yun po ba ang ating naisip kapag dumadating ang Kapaskuhan? Regalo, bagong damit, bagong sapatos at kung ano-ano pa. Yan po ang isa sa aspect lamang ng Pasko. Hindi naman masama, no? Pero dapat nating maisip na higit dyan ay meron po tayong pinagdiriwang na mas mahalagang event. At yan po ang pagpasok ng Diyos sa planetang Earth, planetang mundo. No po? Higit sa mga sapatos at mga bagong cellphone, ang Diyos ay pumasok sa sanlibutan mula sa kanyang walang hanggang kinaroroonan, pababa sa mundong ito at siya'y tumapak sa space and time. Siya'y dumaan sa lupa na kanyang nilikha. Ano po? Alam po ninyo, pag Pasko, masyado pong napakasaya ng Pasko. Ano po? Ito na yata ang sabihin natin, bukod sa bagong taon, ang Pasko na ang isa sa pinaka-masayang pagdiriwang natin sa Pilipinas. Ano po? So, mga bata, kahit mga bata, sila po ay nag-e-enjoy, no? Looking forward sa kanilang ninong at ninang, no? Panalo mga bata, wag lang mapagtataguan ng mga ninong at ninang, no? Panalo ang mga ninang kapag hindi nagpunta ang bata kasi 18 years old na siya. Hoy, mahiya ka. Malaki ka na. Huwag ka nang mamasko, no? Ikaw na magbigay ng regalo sa teacher mo, ay sa ninang at ninong mo. Okay. Pero alam po ninyo, bago po ang unang Pasko, even before the first Christmas, alam po ninyo, napakatagal na panahon ang lumipas, 400 years. Mula nung yung sinulat, yung kahuli-hulihang aklat ng Lumang Tipan. Ano po ang huling aklat ng Lumang Tipan? Ano po? Nagsisimula sa letter M? Malakay. Yan. Ang Malakay po ay sinulat ni Propeta Malakias 400 years bago dumating si Jesus. So, Old Testament, si Abraham ay 2,000 years bago isilang si Jesus. Tapos, si Moses dumating 1,500 years before Christ or BC. Sila David, mga 1,000 years BC. Hanggang sa pagdating ng 400 years BC, hanggang sa 1 AD, tahimik ang mundo. Tahimik ang mundo sapagkat walang revelation ng Diyos, walang sinulat na bahagi ng Biblia. Walang anghel, walang propeta, walang star in the east. Wala. Walang-wala sa loob ng 400 years. Imagine ang tagal noon. Ilang generation yon? Kung ang generation ay 50 years, kung ang isang generation ay 50 years, ilang generation ang 400 years? 8. 8 generation, 8 ikot ng saling lahi. Hanggang sa isang araw, binasag ng Diyos ang katahimikan at sumilang ang bituin. 400 years na nanahimik ang Diyos. Bakit siya nanahimik? Yan. Talakayin natin yan maya-maya. Tayo po'y saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sapagkat may Pasko. Na ang Pasko ay isang masayang pagdiriwang. Ngunit sa kabilang panig naman, higit pa sa pagdiriwang, ay ang kagalakan at katuparan ng plano mo, Panginoon, para sa mundong ito na nalulugmok sa kasalanan. Nagpapasalamat kami sapagkat kami na mga makasalanang nandito sa mundo ay iyong naalala at iyo kaming dinalaw sa pamamagitan mismo ng iyong presensya, Panginoon. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo na nag-anyong tao, nagkatawang tao upang kami ay tubusin. Salamat po, Panginoon. Sa mahabang panahon na nanahimik ka, walang pagkilos, walang propeta, walang salita na ipinarating, ngunit makaraan ang 400 taon, humigit kumulang, ay iyo kaming dinalaw at binasag ang katahimikan upang minsan pa, magpakailanman, ay ilantad, ihayag ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat. Maunawaan-nawa namin ang iyong mga salita at mangusap po kayo sa amin. Buksan niyo ang aming mga puso.
Iangat po ninyo ang aming kakayahang umunawa. Alisin niyo sa amin ang katigasan ng puso at bigyan po ninyo kami ng kapayapaan sa puso ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ngayong umaga, mangusap po kayo sa amin, O Banal na Espiritu. Ito po, Ama, ang aming mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. 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 Okay po, Mateo, chapter 2, verses 1 to 12. Anong ina-announce ni, mali-malibing. Nalilito ako sa ina-announce ni Justin. Ni Jocelyn, yes, okay. Okay po, so 3 point po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Una, ang pagdating ng mga pantas. Kalawa, ang reaksyon ng pagdating ng mga pantas. At ikatlo, ang tagumpay ng plano at ng panahon ng Diyos. Una po, ang pagdating ng mga pantas. Alam po niyo, sabi ko po kanina, bago po dumating ang tala sa umaga, 400 years, nananahimik ang Diyos. Bakit po? Sabagat nung lumang tipan, ang mga tao po, lalo na ang bayang Israel na pinili ng Diyos, ay nahirati po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, sino po dito ang merong Diyos-Diyosan sa bahay? Isuko na po ninyo. Ano po? Isuko na ninyo at inyo na pong basagin yan sapagat galit po ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagat yan ang umaagaw ng ating puso mula sa Diyos na buhay. So, sabi ng Panginoon, ikaw, Haring Solomon, at si Haring David, at ang mga susunod na mga hari, ibe-bless ko kayo. Kaya lang, huwag niyong iwanan ang aking mga palatuntunan. Susundin niyo ang aking kautusan, ibe-bless ko kayo at paparamihin ko kayo, basta lang kayo'y maging tapat sa akin at sa aking programa ng pagliligtas. Maging banal kayo sapagat kayo ay aking pinili. Kayo ang bayang banal, supposed to be sanctified na mga bayang pinili. Pero ang nangyari po, habang sila'y pinaunlad ng Diyos, pinayayaman sila, dumadami ang kanilang salapi at yaman, umuunlad ang bayan. Alam po ninyo, habang sila'y papaunlad, umuunlad din ang kasalanan sa kanilang mga puso. At binihag ng yaman ang kanilang mga puso at sila'y lumayo unti-unti sa Diyos ng Israel na si Yahweh. Hindi ba masakit yon? Masakit yon sapagat matapos kang pagpalain ng Panginoon, iniiwan mo ang pinagmulan ng pagpapala. Kaya ang sabi ng Panginoon, diyan kayo. Hindi mo na mangungusap ang Diyos sa loob ng 400 years. See? Because of sin. Kayo ba nakaramdam kayo na ang Diyos ay malayo sa inyo? Nakaramdam po ba kayo na ang Diyos hindi ka kinakausap? Malungkot ka, no? Parang hindi kumpleto ang buhay mo. Ganyan ang buhay ng Israel. Sabagat lumayo sila sa Diyos na buhay, ang dami nilang pinapahalagahan na hindi naman talaga Diyos. Sa totoo lang, mga Diyos-Diyosan. Kung kaya ang Panginoon, pinaramdam ng Panginoon ang kanyang distansya sa kanila at makaraan ang maraming taon, ang Diyos na hindi na rin nakatiis, ay inabot ang tao sa takdang panahon. At isinilang ang tagapagligtas. Ito po. So mula sa silangan, sabi dito, panahon ng paghari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas, o may mga hari daw, sabi ng mga kababayan natin Katoliko. Ano po? 3 hari. Tama po ba yon? Wala po sa Biblia ang hari. Ano po? Ang nasa Biblia, pantas. Kaya pag kumakanta kayo ng ang Pasko ay sumapit, ano sabi? May 3 pantas nagsid. May 3 hari, hindi naman hari yon. Sila po ay mga pantas, ibig sabihin wise men, at bakit sila nandoon? Sino sila? Ano ang kanilang sadya? At saan sila nanggaling? So sila ay pantas. Sila po ay mga experts o dalubhasa sa medicine. Yan. Expert sila sa astrology at saka astronomy at natural science. So sila po ay mga lumalabas na mga technocrats and scientists. Ang tanong po natin ay saan sila nanggaling? Sa silangan. Nung panahon po kasi ng bagong tipan, pag sinabi ng silangan, ibig sabihin niyan ay Near East. Yun ay sumasaklaw sa Israel, tapos sa Mesopotamia, hanggang sa bandang baba ng Arabia at Ehipto. Yun yung Near East.
Pero east pa din siya. Pwede rin po na Middle East, sapagkat sa gitnang silangan, nandun doon ang Israel, nandun din ang Arabia, nandun din ang mga Muslim na mga bansa. Ano po? Pero pwede ring east yung tinatawag nilang Far East. At ang Pilipinas ay bahagi ng Far East, dulong silangan. Ano po? Nevertheless, ito pong mga pantas na ito ay nagmula sa isang bahagi ng East. Pwede kaya na isang Pilipino? Pwede rin. Pero parang malabo, ano? Pero malamang kalahi ni Jesus ito. Bakit po? Bakit sila galing sa silangan at sila'y naglakbay? Ano pong layunin nila? Sila po ay hinanap nila yung, ano sabi doon? Ang tanong po nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Bakit? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Imagine that. Hindi kilala ang mga pantas na ito, hindi natin alam kung saan sila lang galing at yung eksaktong identity nila o yung pagkakakilanlan sa kanila. Pero alam nila ang bituin. At alam nila na may isinilang na Mesyas, tagapagligtas, hari ng mga Hudyo. At ang kanilang layunin, mga kapatid, hanap ang hari ng mga Hudyo upang sambahin. Sabay-sabay nga po natin sabihin, sambahin. Yan po ang purpose nila. At kapag po, mamaya sa mga usapan, malalaman po natin na humigit kumulang, sila po ay naglakbay sa loob ng 2 taon. More or less 2 years, naglakbay sila mula sa kung saang lupalop ng East. Hinanap nila ang Bethlehem. Alam nila na isisilang sa Bethlehem ang hari ng mga Hudyo at paano naman nila nalaman? We do not know. Pero malamang alam po nila ang ang kasulatan. Sino kung ganon, sino to mga ito? May kasulatan, may kaalaman patungkol sa darating na Kristo. Ang akin pong teorya dito, alam naman nating lahat na si Haring Solomon ay maraming anak. Maraming anak si Haring Solomon. At ang anak niya ay parang mga binhi na isinabog sa iba't ibang sulok ng earth. Meron siyang mga anak at kalahi. Si Haring Solomon ay may kalahi na nakatira sa Sudan, Ethiopia. Naalala niyo yung bating, yung eunuch na nagsamba sa Jerusalem? Naalala niyo yon? Dala-dala niya ang kasulatan. At binabasa ang Isaiah 53. Hawak ang kasulatan, pero isang Ethiopian. So malamang na isa ito sa mga lahi ni Haring Solomon. At sa paglipas ng maraming generation, kumalat at dumami ang mga Hudyong may dugong Hudyo. Alam ang kasulatan at alam na ang kasaysayan ng Israel. So sila ay nandoon upang sambahin, hanapin at sambahin ang Kristo. Yan. For a period of 2 years, naglakbay po sila. Gaano po kalayo ang ating iglesia sa inyong mga bahay? Gaano kalayo? 2 to 3 kilometer radius. Kunyari, etong ating iglesia, no? Paikutin mo ang protractor. Yan. Sakop ba kayo ng 2 to 3 kilometers radius? No? Ito pong mga pantas na ito, naglakbay po sila na napakalayo at napakatagal para lang matagpuan ang hari ng mga Hudyo. At ang purpose, sumamba. Sambahin sila. Sabagat sila, tatlong regalo po ang binanggit dito. Mga ginto, mira, tsaka kamanyang. No po. Dala-dala nila ang kanilang regalo, bahagi ng kanilang pagsamba. Layong yon, naglakad lang, gamit ang kamelyo marahil, gamit ang asno, pwede. Sa layo ng paglalakbay na yon, mga kapatid, sa tingin ko po, marami din po kasi mga pirata noong mga panahong yon sa lupa. No? So, isa siyang malaking caravan, isang malaking grupo ng mga taong naglalakbay, especially sa gabi. Sabagat kapag sila po ay naglakbay ng araw, napakadami pong mainit. Kaya ba ninyong mainitan? Naglalakbay sila sa gitna ng disyerto. They crossed rivers, they crossed mountains, they crossed valleys and desert. Burning sands. Yan. Napakainit.
So sa loob ng mahabang panahon sila'y naglakbay. At sa wakas, nakarating sila doon sa Bethlehem, sa Israel. At ang kanilang tanong, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin. Wow. Alam nila may hari, may isinilang na. At sila'y sasamba. Mga kapatid, ano bang sinasamba? Hindi ba Diyos lang? Sino po ang sinamba nila? Nung sila'y pumasok, sinong sinamba? Si Maria. Hindi po. Si Jesus ang sinamba, hindi si Maria. Tama po? Hindi si Maria. Si Jesus. At siya ang hinandugan at sila'y nagpatira pa. Ano po? So ito po ay nagpapakita na ang pagdating ng mga pantas ay tingnan natin bakit iba ang reaction. Di ba dapat matuwa ang buong Israel? Uy, dumating na pala ang Savior of the world. Dumating na pala ang tagapagligtas, ang hari namin, hari ng mga Hudyo. Pero dito, tingnan niyo ang reaction ni Haring Herodes. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ano po ang reaction niya? Siya ay naligalig. Sabi sa English, he was troubled. Gayon din ang buong Israel, hindi lang pala siya ang naligalig, pati na ang buong Israel. Kapag ikaw ay naliligalig, ano po ang iyong nararamdaman? Po? Hindi ka mapakali. Ano po? Nangangamba ka, nababahala ka, meron kang takot, tila meron kang nagbabadyang panganib sa'yo. Di ba dapat matuwa siya? Sabagat dumating na ang hari. Pero naligalig siya. Bakit siya naligalig? Tandaan natin na si Haring Herodes ay hindi Hudyo. Siya ay isang Edomian king. Siya ay hari ng lahi ng mga taga-Edom. No? Lahi ni Esau. No? Hindi siya Hudyo talaga. At siya ay siya ay nandun naghari siya doon sa Judah. At maririnig niya ngayon na, may bagong hari. Huh? So, pag mayroong isang matalino ka, tapos may dumating na isang matalino, matutuwa ka ba? Sa klase ninyo. Matutuwa ka? Hindi ka matutuwa sapagat anong nararamdaman mo? Na-insecure ka? May maganda. Nakita mo may mas maganda sa'yo. Insecure ka. Di ba? May mahusay. Pero tingin mo mas mahusay ka. Sinukat. Pangalawa ka lang. Ano ang iyong nararamdaman? Pwede rin. Insecurity. Tapos, selos ka kasi meron siya na wala ka. So, dumating ang hari ng mga Hudyo at ang sabi ng mga pantas, nandito kami para siya sambahin. Wow! Sasambahin? Diyos lang ang sinasamba. Ano po? At ang mga hari ng mga panahong yun, lalo si Augusto Caesar, nung panahong isilang si Jesus, dinidiyos siya ng mga malaking teritoryo na saklaw niya. Siya ang pinakahari, siya ang pinakadiyos. At ng mga sumunod na mga Caesar at mga hari ay nagpapasamba. Etong si Herodes, nagpapasamba siya. Alam ba ninyo na si Herodes ay gusto niyang magsambahin siya, pero bigla siyang bumaksak at inuod siya. Sabagat sinapak siya ng angel of God. Kasi yung glory ng Diyos, yung glory ng Panginoon, hindi niya binigay sa Panginoon. Inangkin niya ang glory at siya, biglang bumulagta. Yun ang nangyari kay Herod. At nung marinig niya ito, na sasamba ang mga pantas, itong mga pantas, matatalinong tao ito, at hindi si Herodes ang sasambahin. Si Jesus, bagong hari ng mga Hudyo. So makita natin dito na si Haring Herodes, hindi siya masaya sa pagdating ng good news. Ang good news para sa kanya ay bad news sapagkat nakita niya na may papalit na sa kanya at bilang na ang kanyang mga araw. Napakalungkot na na attitude ni Haring Herodes. Hindi lamang po siya kundi ang buong Israel ay nakaramdam ng
nakaramdam ng insecurity. Bakit po? Para bang si Haring Herodes at ang buong bayan ng Jerusalem, buong city of Jerusalem, ay mayroong sabwatan. Bakit dapat si Herodes lang ang makaramdam ng insecurity o ng inggit, no? At o ng takot o ligalig? Dapat siya lang. Pero bakit ang buong Israel ang nakaramdam ng ganon? Sabagat sa akin pong tingin ay may nakatagong sabwatan sa pagitan ni Herod at saka ng mga Israelita. Sabwatan sounds familiar. So, mayroong usaping politika dito. So, kapag ganito ang kanyang naramdaman, ang aksyon ni Herodes ay ito. Unang aksyon, tignan niyo yung unang aksyon niya. Tinipon niya, verse 4, ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay, etc. Sapagkat magmumula sa iyo ang isang pinuno na magiging tagapamahala ng aking bayang Israel. So, tinipon niya, unang hakbang, ito maganda kay Herodes, ito lang ang maganda sa kanya. Nung makita niya ang problema, kasi tingin niya, ang pagdating ni Jesus, problema para sa kanya. Unti-unti na siyang mawawala sa senaryo. Hindi na siya bida. Si Jesus na ang bida. Kaya ang ginawa niya ay nipon niya yung mga pare, yung mga eskriba, at tinanong sa kanila saan isisilang. At sabi, doon mismo sa lugar na pinaghaharian niya. So, isa siyang banta para kay Herodes. Yun ang unang aksyon niya. Tinawag ang mga chief priest. Ikalawa, palihim na tinawag ang mga pantas. Imagine kung talagang maganda ang puso ni Herodes, dapat hindi na secretly. Bakit secret? So, karamihan sa mga secret na yan, mayroong nakatagong deception. Karamihan sa mga sekreto na hindi inilalantad, kadalasan ito ay mayroong something fishy, may something sinful, may mga bagay na hindi nailalantad. So, itinanong niya, kailan talaga ipinanganak ito? So, kinalculate nila. At nakalculate nila, humigit kumulang 2 taon na naglakbay. Kasi noon pa lang unang paglitaw ng bituin, sabi ng mga pantas, lumitaw ang bituin sa ganito pong sa ganitong petsa, ganitong taon. So, kinakalculate nila. So, more or less 2 taon silang naglakbay. Simula nung makita yung bituin, nagsimula na silang maglakbay. So, kinalculate sa isip marahil ni Herodes ay kanya nang pinoprocess yung information. Kaya nga nung ipapatay ni Herodes yung mga batang lalaki sa lugar na yon, 2 years old pababa. Sapagkat yon, nandoon sa age bracket na yon ang papalit sa kanya. Doon sa paligid na yon. Kaya lahat ng mga bata doon pinagpapatay, batang lalaki. Yun sabi nilang niños inocentes. No? Mga walang malay ay pinapatay, 2 years old pababa. Pero tayo naman, ang ginawa natin, nangungutang tayo ng December 28, tapos hindi natin binabayadan, niños inocentes. Huwag kayo magpapautang, ha? Ay mga kapatid, sa nga pala, speaking of utang, ha, please lang, huwag po tayong mag-utangan. Please po, huwag po tayong mag-utangan, sapagat doon po sa pasita po, no? Share ko lang, no? Share ko lang. Huwag po kayong mag-utangan. Sabagat ang mga utang na yan ay pag hindi po nabayaran yan, kadalasan po yan ay nagiging source na hindi nagkakaunawaan. Tapos umaalis na, hindi na nabayadan, nawalan ka na ng membro sa pananaw ng mga pastor, ako, on my part. Nawala na ako ng membro, meron pa akong membro na naiwan na hindi nabayadan ng utang. So, mamigay ka na lang, Jomel, ha? Mamigay ka na lang. Okay. Huwag nagmangpautang. Sabay-sabay nga sabihin, huwag mangutang. Hanggat maaari, no? Pag magpapautang, papirmahin. Especially pag 1,000 na, no?
Hindi, sinasabi ko po to, totoo po ito. Huwag po kayo magpapautang. Mamigay ka na lang ng kaya mong ibigay. Okay po ba? Promise ba yan? Taas ang kamay, promise. Huwag na pong magpapautang, ha? Mamigay ka na lang, okay, ng kaya mo. At wag, para tagpos sa huna-huna. Para sa isip mo, ikaw na ay namigay ka na at hindi ka na nag-e-expect. Tama po, hindi ka rin masasaktan kasi hindi ka nag-expect. Pag nag-expect ka, masasaktan ka. Tama? Tama ba dyan? Yung mga may expectation dyan? Ibig sabihin, may standard ka pag may expectation ka. Pag hindi natupad yung expectation, siyempre, ikaw ay malulungkot. Mapuprostrate ka. Kaya mamigay na lang. Sabay-sabay sabihin, mamigay. Yan. Yan na lang gawin ha. So, utang pala yun. Ba't ba tayo napunta doon? No? So, pinoprocess ni Haring Herodes ang information. At ipinapatay na lahat ng bata para sigurado na wala nang papalit sa kanya. At mananatili siya sa posisyon at siya ay mag-enjoy ng kanyang power sa mga Hudyo na hindi naman niya kalahi. Ano po? So, ito ay isang madugong pangyayari nung unang Pasko. So, kala nyo, puro celebration ng Pasko? Sa likuran ng Pasko, ng pagdiriwang, ay nandun ang madugong kamatayan ng mga walang malay. Okay. So, pinatay sila. At, ginamit naman natin yung kulturang ganun para magsamantala. Yung pagsasamantala yun, di ba? Diba? So, that's it. Ang reaksyon ni Herodes, ayun na. Madugo. Masama ang puso. Ikatlo, sa kabila po ng kasamaan ng mga tao sa lugar na yon, kasama na si Herodes at ang buong Jerusalem, tingnan po natin kung ano ang inaccomplish ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Talatang 9 hanggang 12 po. Ang sabi, 9 hanggang 12. Pagkarinig ng mga pantasabilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang pauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala mula sa Panginoon. So makita natin dito mga kapatid na ang tagumpay ng kapangyarihan ng Diyos ay mananaig. The plan of God will prevail. Tiyak po na magtatagumpay ang plano ng Diyos at hindi magtatagumpay ang kasamaan. For a while marahil ay magtatagumpay ang kasamaan. Ngunit on top of everything, ang Diyos po ay magtatagumpay. Ano ang tagumpay ng Diyos na na-accomplish dito sa panahong ito sa gitna ng paglalaban ng kasamaan at ang puwersa ng Diyos? Una, nagtagumpay ang pagnanais ng mga pantas na makita at masamba ang hari ng mga Hudyo. Hindi ba tagumpay yon? Ang layo ng nilakbay para lang makita, makilala ang Panginoon Kristo at masamba siya. Nagtagumpay sila sa gitna ng kanilang mahabang paglalakbay. Ano po? Nakita nila at sumamba at dinala ang kanilang regalo, mga offering. Ano po? Naniniwala po ako na ito pong pagnanais ng mga pantas na hanapin ang Hudyo, ang hari ng mga Hudyo, ay nanggaling sa Panginoon. Ito po ay isang udyok ng Panginoong Diyos na magmula sa kung anong hari ng layo na yun, na east na yun, kung saang bahagi ng silangan na yun, na sila ay magnasa na hanapin ang Kristo. This is a grace of God. Alam po ba ninyo, na kapag ang Diyos ay kumilos sa iyo, hindi mo yan matatanggihan. Ano po? Hindi mo matatanggihan ang pagkilos ng Diyos kapag nagsimula siyang kumatok sa iyo. Ang tanong, kailan kumatok si Lord sa iyo? Kumatok na ba? Hindi pa. O baka hindi naman natin pinakikinggan ang katok niya. Ano po? So yung pagnanais na ito ng mga pantas, alam po natin na iniligay ng Diyos yon sa puso nila. Ano po? Kapag po nilalagay ng Diyos ang mga pagnanais na ito, pagnanasa na ito sa ating mga puso, kailangan po nating sundin, sabay-sabay sabihin, sundin. Sundin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga budhi at mga puso. Huwag magmatigas.
So imagine yung layong yon, 2 taon naglakbay, ang layo nun na. Kabundukan, ilang mga disyerto ang nilakbay para lang makita si Jesus ng layo na yun ng Jerusalem na yun. At Bethlehem. So panigurado ang Diyos ang nagbigay nun sa kanila. Kung kayo po ay hindi nakakaramdam ng pagkilos ng Diyos sa inyong puso, kailangan manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo po ako ng pagnanais na sambahin ka. Kasi wala po tayo niyan eh. Lagi po nating tatandaan, kung kayo po ay naghahanap ng pag-ibig, wala po kayo niyan, wala ako niyan. Kailangan humingi tayo sa Diyos. Kung sa tingin mo, nanlalamig ka sa Panginoon, kailangan sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng init, bigyan mo ako ng desire para mahalin ka, paglingkuran ka, maging tapat sa iyo, at ako po, Panginoon, ay gawin mong lingkod. Yung mga ganong panalangin, alam po natin na hindi po yan ang gagaling sa atin. Kailangan pong hilingin sa Panginoon. Ang tanong, kailan nabasa ang inyong mga mata para manalangin sa Diyos na ikaw ay hipuin? Kailan po? When was the last time that your eyes were wet with tears because you prayed to God? Give you a desire to love the Lord. Hinihingi po yan. Tagumpay ng Diyos sa buhay ng mga pantas. Ikalawa, ang tala na tumanglaw sa kanila. Hindi sila masyadong naglalakbay kapag araw, mga kapatid, sapagat kapag araw, napakainit. Sabagat yun po ay nasa east. Ang Israel ay nasa east. Ang Saudi ay nasa Middle East. Yung lugar na yun na sangkatutak ang mga bundok, alam nyo kung ano ang bundok? Bundok ng mga buhangin. Sa lahat dito na nanggaling sa ibang bansa, kung kayo po ay napunta doon sa mga kamusliman, makikita po ninyo, napakapatag niyan. Pagising mo sa umaga, may makikita ka ng bundok. Bundok ng buhangin. Sabagat may sandstorm. At kung saan-saan nabubuo yung mga bundok. Po. So yung tanglaw ng tala sa kanilang paglalakbay, especially sa gabi, hindi sa araw, ang siyang tagumpay ng Panginoon para dalhin sila doon sa bahay na kinaroroonan ng bata. Imagine nung maglakbay sila, panigurado gabi sabagat may tala. Tama po? So sa kanilang paglalakbay, nakakapagtaka naman, ano ba itong klaseng bituin nito? Itong talang ito. Bakit sa kanilang paglalakbay, yung talang yun ang nauuna at yun ang sinusundan nila? Gumagalaw ang tala. At pagdating dun sa bahay na kinaroroonan ni Maria at ni Jesus, huminto. Tumigil yung bituin. Saan ka nakakita ng bituin na tumigil? At napakaliwanag, at ang liwanag niya ay nakatapat doon sa bahay na kung saan nandun si Jesus. This is God's miracle. Ang pagbabantay at ang patnubay ng Diyos sa ating mga landas, ang spiritual application niyan, meron ka bang tala? Tala, kinakanta ni Sarah, Geronimo, no? Hindi ho yun. Mga pasayaw-sayaw niya na parang tribo. Kailangan natin ng liwanag ng Panginoon sa ating paglalakbay. Kung wala po kayong liwanag, sorry po, ang buhay po natin ay malungkot. Kapag walang liwanag, baka kung saan-saan ka lang mapunta. Tama po? Hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa ating mga hakbang. Sa bawat desisyon na ating gagawin, Panginoon, kung paano mong pinatnubayan yung mga pantas na ginabayan sila ng tala, ako po'y pagkalooban mo ng karunungan, ng liwanag ng pag-iisip, para makita ko, Panginoon, alin ang mahalaga, mas mahalaga at pinakamahalaga. Alin ba yung nakalulugod sa iyo, Panginoon, o yung mga bagay na basura lang? Nalulungkot ako sa mga estudyante na hanggang linggo ay gumagawa ng module. Ulit-ulitin ko yun na para akong sirang plaka. No? Tatay ako, teacher din ako. Huwag kayong gagawa ng inyong requirements o mga module pag araw ng linggo. Amen? Walastek. Huwag kayong gagawa ng inyong assignment pag linggo. Gawin nyo na Sabado, ha? Huwag kayong absent ng dahil lamang sa klase. Hindi. Bawal yun. Napapapasukin kayo ng linggo? Hindi tama yon.
Sabi nga meron nga isang DepEd na policy, bawal magbigay ng assignment pag araw ng Angelica? Ba't wala ka? Hindi. Pag Friday, bawal magbigay ng assignment. Hindi naman kasi nga inaagaw ang pamilya, ang oras sa pamilya. Ng mga eskwela, inaagaw ang time sa iglesia. That is bad. Anong klaseng estudyante ang mabubuo mo kung walang espiritualidad? Tama po? What kind of students are we producing? Students without God consciousness and fear of God. Matalino, pero spiritually, foolish. Sorry po shout out sa mga batang napakatatalino, pero mangmang sa mga espiritual na bagay. Sorry po. Hindi ako na-impress sa mga scholar ng bayan. Hindi ako na-impress. Mas gugustuhin ko pa yung isang estudyanteng napakasimple lang, pero mahal si Lord. Amen? Mahal si Lord, nag-worship kay Lord, naglilingkod kay Lord, pero ang taas-taas ng kanyang grade. Diba? Maganda yon. Pero ang taas nga ng grade, top 1, top 2, top 3, tapon. Yan. Tapos hindi naman nag-church. Ano yon? Walang kwenta yon. Walang kwenta. Kahit siya magkwento, wala. So, ang masasabi po natin, huwag niyong agawan si Lord ng time. Amen? Young people, huwag niyong agawan si Lord ng time. Please. Sabi niyo kay teacher, ma'am, may worship po kami. May alam akong isang relihiyon. Pag Thursday at samba nila, hindi mo yan mapapaknit. Sasamba kami. Isang relihiyon yun dito sa Pilipinas. Malalaki ang kanilang mga churches. Pag sila ay nagsamba, hindi mo sila mapipigil. Absent sila sa kumpanya. Kung sila po ay dinodoktrinahan, alam po ninyo, lahat ng babae na nasanay magpantalon, pag nadoktrinahan, pagsamba, walang pantalon ang mga babae. Nakabistida lahat. Ang gandang tingnan. Walang pantalon, babae, nakapalda, ang gagandang tingnan, di ba? Amen ba doon? Hindi ko naman sinisermonan yung nakapantalon, pero parang gano'n na rin. Sabi, pastor, nasa pagdadala yan. Di fine, okay. Pero masasabi ko po talaga, mas maganda po talaga ang babae. Amen po. Hindi naman natin batas yun, hindi naman. So, tagumpay ng Diyos na magkaroon tayo ng pagnanais. Ikalawa, tagumpay ng Diyos ang tumanglaw ang tala. Di ba? Kilos ng Diyos yun. Buhay na tala. At natagpuan nila ang pasabsaban. At pangatlo, ang katuparan ng kasulatan. Di ba? Hinula siya 2,000 years before Christ. 1,500 years before Christ. 400 years before Christ. After that, presto, isinilang na si Jesus. At yung tagumpay ng wise men, alam ba ninyo? Naniniwala ba kayo na kapag kayo ay pinapatnubayan ng banal na espiritu, kahit kailan hindi ka pwedeng kasangkapanin ng masama? Ang mga taong pantas nung sila ay umalis sa hari, wala silang kamalay-malay na ang hari ay may maitim na balak kay Jesus. Tama po? Wala silang kamalay-malay sabagat hindi sila manghuhula. Pero dahil sa sila ay wise men, masunurin sa Diyos, madaling makarinig ng tinig ng Diyos, kahit nga sa panaginip, di ba? Nagpapahayag ang Diyos. At masama ang balak ni Herodes. Sige hanapin nyo kung nasaan ang sanggol. Pag nakita nyo, bumalik kayo, magulat kayo sa akin para ako rin naman magpunta doon para siya sambahin. Pero wag ka, mayroon siyang maitim na balak. Ipapatay ang batang karibal sa trono ng pagiging hari. Sabagat wala namang malay itong mga pantas, ang banal na espiritu, ang Panginoong Diyos mismo, ay nagpahayag sa kanila. Huwag ka nang babalik. Huwag na kayong babalik kay Haring Herodes. That's it. So kung ikaw ay lumalakad, ako at ikaw ay lumalakad ayon sa patnubay ng Diyos, hindi ka magagamit ng kasamaan. The evil one cannot utilize you.
Hindi ka pwedeng gamitin kasangkapan ng kaaway kung ikaw ang puso mo ay matuwid sa harap ng Diyos. Amen? Ang puso ko ba ay matuwid? Si Lord ba ang pangunahin sa akin? Sana yung mga puso natin ay mapuspos ng pag-ibig sa Panginoon. Hindi ng pag-ibig sa mundo, kundi pag-ibig sa Panginoon na umibig sa atin. Po. Nawa ang Kapaskuhang ito, higit sa mga regalo at sa mga fellowship, tuloy natin yan. Pero higit dyan, higit sa mga regalo, higit sa mga bagong damit, higit sa mga ek-ek na mga material things, ay ang Panginoon. Higit dyan, ang Panginoon. He is the reason for the celebration. Okay. Pangalawa na ang pamilya. Pangalawa na ang pag-aaral. Pangalawa na ang ibang bagay. Si Lord talaga ang pangunahin. Amen? Amen. Merry Christmas po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na matapos ang napakahabang panahon ng lumang tipan, mga hinula ng mga propeta, ay natupad ang kasulatan na dumating ang prinsipe ng kapayapaan, kamanghamanghang tagapayo, walang hanggang Diyos, makapangyarihang Ama. Dumating po siya, Panginoon, sa katauhan ng aming Panginoong Kristo, hindi upang iwanan kami, kundi upang manatili at samahan kami sa lahat ng aming lakbay, sa lahat ng aming ginagawa, sa aming buhay, mga pinagdadaanan namin sa buhay. Kung ano man, Panginoon, pinagdadaanan namin, amin pong ini-invoke, amin pong pinapahayag na ang Kristong ito nagsilbing Emmanuel sa buhay namin. Hindi lamang dumating sa mundo, kundi dadating sa aming mga puso. Hindi lamang dumating sa kasaysayan, kundi dadating sa karanasan namin, Panginoon. Hinihiling namin ang basbas mo sa amin ng diwa ng Kapaskuhan, higit sa mga material na bagay, higit sa mga kasiyahang pampersonal, ay mabigyan ka namin ng kasiyahan at masamba ka namin gaya ng motibo ng mga pantas. Hanapin ka, i-worship ka, at mahalin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa iyo. Huwag mo pong ialis ang aming mga isip at puso sa totoong diwa ng Kapaskuhan, at ito ay ikaw, Panginoong Kristo. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng anak ng Diyos na si Jesucristo. Amen. Amen.